Maayong hapon sa kanan, sa ngalan ni Jesus, abihan ang Biblia sa Lucas 16, 19 hasta 23 o 26 o 25. Lucas 16, 19 hasta 25. May isa ka tao nga manggalanon nga napanakdan sing pupula kag lino nga manipis kag nagakabuhi sa lakas nga kadayawan adlaw-adlaw. 20. Kag sa iya gawang naliid ang isa ka imol nga tawo nga ginhingalanan si Lazaro. Naputos ang mga tabukaw. 21. Nga naghandong nga pakanon sa mga usik nga nagakalahulog sa latok sa manggalanon. Bisan pa ang mga ito nagapalapit kag nagdilap sa iya mga tabukaw. 22. Napatay ang imol nga tao kag gidala siya sa mga angtunda sa sabak ni Abraham. Ang tao nga manggalanon napatay man kag ginubong. 23. Kag sa Hades sa nagantos siya, ginbayaw niya ang iya mga mata, kag nakita niya si Abraham sa malayo, kag si Lazaro sa iya sabak. 24. Kag nagpanawag siya, amay nga Abraham, kaluoy ako, kag ipadala si Lazaro, agon nga itumuoy niya ang ukbong sang iya tudlo sa tubig, kag mapampawan, kag papugnawan ang akong dila, kag nagakasakit ako sa sining dada. 25. Apang si Abraham nga sining, anak, dumdumang ikaw nagkakabuhi pa? Sa nagkakabuhi pa? Nagpaton sa imo maayong mga buhat, kag si Lazaro sa amo nga bagay. Sang malaot nga mga butang, apang galon, diri ginalipay siya, kag ikaw yara sa kasakit. May nga langit nun, Diyos ng gamhanan, na-pray kami. Ikaw maghatag kabuhi sa amon tunga sa imo puno. Magkamay ang malang Espiritu magagay. Pinampo ang mga wala diri. Kasi naman palapit sa imo bugay, kag nampo manamon ng kada isa na maka-fellowship kami sa imo puno. Salamat sa ngalan ni Lord Jesus, na-pray magpungko. Amen. Hindi lang may istorya. Ini siya parabola. Nag-aambal ang Ginoo sa mga bagay pangduka, pero ang naiguan siya mga spiritual. Hindi literal na pulubi at hindi rin literal na mayaman ang tinutukoy ng Panginoon. Sa mga tuwid, naman ang mahirap na saron ng mamatay, kinuha siya ng mga anghel at dinala sa sinapupunan ni Abraham, ibig sabihin, sa pangako. Mayroon siyang pangako. Amen. Dahil kay Abraham. Ang mayaman namatay din. Nang mamatay siya, inilibing doon sa Hades, nang may dilat niya ang mata ng kanyang theophany. Nakita niya si Abraham, nakita niya si Lazaro, na suligaw siya. Ang mga Abraham, ipadala si Lazaro sa aking kinaroroonan upang ako'y mapalamigan dahil nasasakit ako sa alab nito. Naghihirap siya. Sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo, nang buhay ka pa. So ano ang ibinabalik ng Panginoon sa tao kung siya'y patay na? Yung buhay niya. Glory! Anong buhay? Ang iyong ipinamumuhay ng buhay ka pa. May mga tao na naitanim sa puso at isipan ng tao
na kung ang isang tao ay mamamatay, ang kanyang espiritu daw ay nandito sa lupa, naglalakbay pa. Sabi nila yun. Pero hindi totoo yun. Ating malaman ang mga salita ng Panginoon na ipinahayag niya sa kanyang lingkod na propeta. At ang sinasabi pa ng iba, kung paano si Kristo sa ika-40 araw ng kanyang pagkabuhay, siya ay nandito sa ibabaw ng lupa. Sa ika-40, umakyat sa langit. Gayon din ang paniwala ng mga tao. Sa ika-40 araw, pupunta sa langit ang espiritu ng kanilang mahal sa buhay. Sabi nila yun. Pero anong sinasabi ng mensahe? Hindi pinag-usapan dito ang relihiyon. Hindi rin pinag-usapan kung ano ang kalagayan ng tao, mayaman o mahirap. Ang pinag-usapan dito, sabi ng Panginoon, anong buhay mo ng buhay ka pa? So, buhay. Glory. Ang ibabalik ng Panginoon sa alaala ng mga taong nangamatay. Patay na, pero ipaalaala pa rin ng Panginoon. Anong uri ng buhay? Buhay na usapan. Brad, number 1, say. If you are influenced, COD, 1964. If you are influenced from here, you are from above. Okay, mayroon na influensya ng Espiritu. Ano yun? Ang Espiritu sa babaw at ang Espiritu dito sa ilalim. Ang Espiritu sa ibabaw ay ang banal na Espiritu. Ang Espiritu dito sa mundo ay ang Espiritu ng demonyo. So dalawa ang nag-influensya, naghikayat sa tao. Kung Diyos, Holy Ghost, Diyos, ay ang demonyo. So dalawa yun. Sige, brother. Your celestial body is waiting up here. Okay. Kung tayo ay nahikayat ng Espiritu Santo, ang ating theophany body ay nandoon sa ibabaw. Kung nagpahikayat tayo sa banal na Espiritu. But if you are wicked, Pero hypocritical, kung tayo'y wicked, masama, at tayo babaw, hipokrito, and indifferent, at walang pakialam, your celestial body is down here. ang iyong theophany body, isang celestial body, nandito lang sa lupa. Wala doon si babaw. Ang sabi ng mensahero, ang mga taong hindi na born again, ang kanilang theophany body nandito lang sa lupa, sunod-sunuran sa kanila. Sinabi ng mensahero, isang metro lang ang layo ng theophany ito sa isang tao na makasanan. Na anytime pag mamatay siya, yun agad ay ipapalit sa katawang lupa niya. Ililibing ang katawan, pero ang kanyang kaluluwa at espiritu lumipat sa isang katawang tinatawag makalangit o katawang ukol sa espiritu. Yun ang celestial, yun ang theophany. Sige, brother. Regardless Kahit ano pa, of how much you think it is up there. Ang atang pag-iisip, naisip natin na ang ating theophany ay nandoon sa ibabaw. See? Because the fruit that you bear before people proves where you are from. Yung ano ang ipinapakita natin na bunga sa mga tao. Kung ano ipinapakita natin na bunga, buhay yun. Yes. Sa mga tao, yun ang nagpapakilala, nagpapakita kung saan tayo galing. Sa mga tuwid, ang pinag-usapan dito'y buhay.
Ano ba ang tinatawag ng pagpaimbabaw? Ano ba sinasabing wicked, masama? O ano ba sinasabing wala kang pakialam? Bahala sila. Wala kang pakialam yan. Sa iglesia, maraming ganyan. Walang pakialam. Sabihan nyo, celestial body ang naghintay sa atin. Nandun ba si Pablo? O nandito lang sa lupa? Ang mga chopanid body na yan, doon sa langit, nag-rebuild yun. Kaya bumaba, ibinaba sila ng Panginoon sa mga dulo. Pero may mga hindi nag-rebuild sa ibabaw. Kaya ka ng chopanid na natili doon. Glory. Sa ibabaw. Yun ang uri ng chopanid na naghihintay sa atin kapag tayo ay mamamatay. Break na iba. Basta mo na break o? Number 1? Ano yan? Fifth dimension? Fifth dimension. Number 1. The fifth dimension is where the sinner, the unbeliever, dies and goes to. Ano itong fifth dimension? Ito ang impyerno. Itong Hades. Ang lupa, ika-4 na dimensyon. Ang ika-5 dimensyon, impyerno. Saan babagsak ang makasalanan? Saan babagsak ang di manampalatayanin? Ang hindi manampalatay, unbeliever? Ang sagot. Ika-5 dimension. Ano yun? That's all. That's all. The horrible dimension. Ano ito? Nakakatakot na lugar. Nakakatakot na lugar yun. Ang kalimang dimension. Hindi pala istorya. Nakakatakot. Napuntahan yun ay kapitong Israel. Amen. At sinabi rin ng Panginoon yun. Yun ang lugar na kinaroroonan ng mga tao na makasalanan na hindi bumalik loob sa Diyos. Kaya akala ng taon, ang pista na mapatay, pitsa uno, akala nila bumabalik ang mga espiritu na mahal sa buhay nila. Hindi pwede yun. Akala na ng tao yun. Sige ba rin, dito mo na? Now, when a Christian dies, Kung ang Kristiyano mamamatay. he goes into the sixth dimension. Saan pa tayo yung Kristiyano? Si ka-anim na dimension. Saan ka-anim? Paralisyo yun. Sa langit yun. Pero iba pa yun, ang langit ng mga langit. Ang tawag niya, ika-7 na dimension. Amen. Seven? God is in the seventh dimension. Ang Diyos nasa ika-7 na dimension. See, Ika-7 lugar. Christian, when he dies, Tano ang Kristiyano mamamatay? goes under the altar of God. Pupunta doon sa altar ng Diyos, doon sa ika-6 na dimension. Right into the presence of Yan saan God. yun? Doon sa presensya ng Panginoon. Presensya. May presensya ng Panginoon. Wala doon ang Panginoon, pero nandoon ang presensya ng Panginoon. Dahil ang Panginoon nasa ika-7 na dimension. Doon sa atin. Sa iglesia nito. Sinasabi, 2 o 3 magkakatipon sa pangalan ng Panginoon, dito siya. Presensya niya yun. Nandito ang presensya niya. Amen. Pero nandito sa lupa. Ika-4 na dimension. Sa ika-6 na dimension, nandoon din ang presensya ng Panginoon. Pero sa ika-7, nandoon ang Panginoon. Saan ang tungo na Kristiyano kapag mamamatay? Doon sa ika-6 na dimension. Anong lugar yung brother? Glory. Diyan, meron pa. May rest diyan. Na word. Under the altar, and he is at rest. Okay? Nandun sa altar ng Panginoon.
at siya ay nagpapahinga. Anong sinasabi ng Panginoon sa mayaman kay Lazaro? O dito ngayon ay kinukomfort siya. Lugar yun na nagpapahingaan. Pero ang impyerno, nakakatakot na lugar. Hindi siya nagpapahinga doon. Araw-gabi, lahat ng oras ay sumisigaw siya. Amen. Humingi siya ng tulong sa Panginoon. Ano sinabi sa kanya? Anak, anong buhay mo? Nang ikay nabubuhay at mundo. So, buhay ang itatanong ng Panginoon. Anong buhay? Kapag tayo'y paimbabang, tayo'y walang pakialam, tayo'y indifferent, wicked, ang sabi doon, ang ating bahagi doon sa ika-5 dimension. Sigurado? Okay. Number 2. So, huwag kayong maniwala na ang mga espiritu kaluluwa bumabalik sa mundo. Huwag kayong maniwala. Namatay sa mga kasalanan at hindi manampalataya, doon saan sila punta? Siyempre, no. Wala dito. Sa ilalim ng lupa, sa ika-5 dimension. Nandun siya. Naghintay siya sa araw ng pagluto. Siyempre, tayo sasabihin niya ka. Pero ang buhay niya, ang siya magsasabi kung saan ang tungo niya kapag siya namamatay niya. Kaya, sa mali na katuruan, nagluluto ang tao ng balinsyana, ng suma, ng ibos, ng tuba, ng sigarilyo, lagay sa altar, babalik yung mahal sa buhay. Pati na whiskey, pati ng nakakalasin, babalik daw eh. Eh ano, sino gagalaw niyan? Dahil ang truthful body, katawang spirito. Hindi makakahawak, hindi mahawakan. Hindi niya ito, tatagos ito sa dingding. Kaya hindi tuloy yun, mga sinasabi. Ang mga Kristan mapatay, huwag kayo maniwala yun. Walang Kristan mapatay, mabuhay ang nagpipista. Glory. Ang mga patay, o ang mga taula kay Kristo mga patay, espiritual. Dati tayo patay na. Patay din tayo. Dahil sa ating mga kasalanan at dahil sa ating mga kasamaan. Pero nang mapit tayo sa Panginoon, na makita tayo ng Panginoon, na mapit tayo, sumampalataya tayo, tinanggap natin sa salita ng Diyos, at tumanggap tayo, at sumampalataya tayo sa Kanya, tinanggap natin ang banal ng Espiritu, ngayon, buhay na tayo. Amen. Hindi tayo mapatay. Mabuhay na. Dahil ang Diyos, hindi Diyos na mapatay. Amen. Siya ating Diyos, dahil tayo mabuhay. Yes. Ang oras kanya, patay. Yun, nagpipista na sila. Mapatay na po, nagpista sa mapatay. Okay. Number 2. What is wrong with fellowship anyway? Ano ang mali sa fellowship? Ano? Sabi niya, nagtatanong siya, ano ba mali sa fellowship? Sa makatuwid, may mga mali sa fellowship. See? We are supposed to love them, aren't we? Or how can we win them? Hindi ba kailangan ibigin natin sila? Amen! Ibigin natin sila. Paano natin sila mapagtagumpay madala sa Panginoon? Ibigin natin ang ating ka-fellowship. Iba ang isip nito. Iba ang isipan. Iba rin ang sa tao. Paano mo ibigin ng tao na hindi mo ibig sila? Sabi niya, anong kabuluhan sa unang fellowship kung di mo naman magawas rin ibigin? So, pinag-usapan nito, hindi tayo. Kung yung ating ka-fellowship, mga taong wala sa salita ng Panginoon, mga taong mali ang kanilang aral, mga taong
May sistema o mga iglesia na may sistema ng tao. Amen. Yun ang mali doon. What's wrong with the church? Yun, mali. Sige. Being friendly never hurt anyone, or so they thought. Amen. Kita mo, dahil ikay maibigin, dahil ikay maibigin, hindi mo pinapansin ang mga mali-mali na yun. Amen. Hindi pinag-usapan dito kung ano sila. Ang pinag-usapan dito, ano tayo sa kanila. Amen. Friendly. Para madala natin sila sa totoo. Siyempre, But when those sexy Moabite women began to dance, ate, ibang usapan yun. Kung may mga siksing, mga pagdano, nagsisimula na sumayaw, yan ngayon sa mga iglesia, ang tawag nila tambourine girl. Yan, yan. Mga siksing, mga babae na nagpapainit sa pagnanasa ng mga lalaki. Mga siksing na mga mananayaw. Hindi lang ito sa labas, kundi ipinasok ito ni Satanas sa loob. Amen. Anong rasa mga worship ito? Siyempre, Glory. And undress while they whirl around. kita mo, anong damit nila? Walang damit. Ikot ang ikot. Walang damit. Sige. Doing their rock and roll. Kita mo karating doon ang sayaw nila. Sa iglesia, rock and roll. Ano yun? Sayaw ng pagnanasa. See? The lust rose up in the Israelites. Kita mo, ang pagnanasa ay umusbong sa mga Israelita. Bakit? Dahil nakiisa sila Glory. sa seremonya ng mga Moabitas, mga pagano ng mga bansa. Nakiisa sila. Amen. Yan ay makapasok ang ganyang uri ng worship. See? And they were drawn into adultery. Ano nangyari? Sila ay naitura sa pakikipagapit. See? And God in wrath Ang Diyos na galit, slew 42,000 pinatay ng of them. 42,000 na mga Israelita. Sumayaw para sa Panginoon. Naglilingkod para sa Panginoon. Pero ginaya nila ang pagsamba ng mga paganong bansa. Amen. Nagalit sila. Ayaw niya na mag-isa, lumaya, ayaw niya. Amen. Okay. And that is what Constantine and his successors did at Nicaea and after Nicaea. Yun din ang nangyari sa unang panahon ng Iglesia. Na kanyang kinumbida ang mga Kristiyano. Sumama sa isa't isa. Nakikain, nakiupo kasama nila. Ano nangyari? They invited the people of God to the convention. Kita mo, ang mga ang bayan ng Diyos, kinumbida sa convention, sa mga fellowship, ang gawin nila. And when the church sat down to eat, Kita mo, ang iglesia umupot na kain, rose up to play, partaking of church form ceremonies, pagan feasts. nakipag-isa sa mga sirimonya ng iglesia at kapistahan na okasyon ng mga iglesia. Mabawal yun sa Diyos. Kaya, ayaw ng Diyos na tayo makihalubilo sa mga iglesia. Pero, kung mayroong fellowship man naman, ipakita mo na iba ka. Kahit sa panahon ito, ipakita natin na ibang-iba tayo. Sa ating buhay, sa ating pamumuhay, sa ating kaisipan, Amen. iba tayo. Siyempre, She was trapped. ano ang iglesia? Nahulog sa patibong.
she See? had committed fornication. Ano na niya sa iglesia? Gumawa siya ng pakikipagati. And God walked out. Ano nangyari? Ang Diyos umalis. Ang Diyos na sa kanyang salita. Kung ang iglesia talikuran nilang salita, ang salita kasama ng Diyos, mag-walk out, aalis ang Panginoon sa iglesia. Akala nila tuloy pa rin ang pagsamba nila. Tuloy pa rin ang pagpupuri nila. Hindi nila alam, umalis na ang Panginoon. Nag-walk out na. Hindi kaya ang sistema ng tao, mga seremonya ng tao. Nilabahin. Sige. Tapos number? Number 4. Number 4. Adam took a life of fellowship and joy with God. Kita mo, Adam, nag-enjoy siya sa fellowship sa Diyos. Sa buhay ng Diyos, nag-enjoy siya. Sige. And with God, and turned it into a desert of spiritual darkness. Paano naging spiritual darkness ang kanyang buhay? Na paano naging miserable? Tinalikuran nila ang salita. Isang salita lamang idagdag, ibawas sa pure na salita. Ano ang maging epekto? Kadiliman, kaguluhan, kamatayan. Mag-ingat sa fellowship. Kung sino ang ka-fellowship na. That brought forth all sin, Kita mo, nagdala ng lahat ng mga kasalanan. moral decay, Kita mo ang moral nila ay nadulot na nabulok. pain, suffering, On. delusion, and corruption. Lahat na yun. Iyon ang kapalit. Naging bunga ng tumalikod sa Dan sa pakipag-fellowship sa Diyos. Ang makipag-fellowship sa Diyos, kailangan dalawang bagay. Makipag-fellowship siya sa mensahe. Amen. Pangalawa, makipag-fellowship siya sa Holy Ghost. Dalawa yun. Hindi pinag-usapan kung gaano ang tao, kasipag, gaano katapat, kung gaano sila kabait. Hindi pinag-usapan. Kaya makipag-fellowship tayo sa tama na fellowship. Amen. Sige, brother? Within the souls of men. Kita mo, ang brother, within the souls of men? Oh, Ano na? corruption that wars within the souls of men. Sa kalag ng tao, sa kalag ng tao, nandun ang gira. Nandun ang corruption. Walang gira sa simbahan. Walang gira sa labas. Ang gira na sa kaisipan ng tao. Nandun ang digmaan sa kaisipan ng tao. At kaya lang, inilalabas ito ng tao, kaya bansa laban sa bansa, mga gera dito, gera doon. Saan nagsimula yun? Sa kaisipan ng tao. Doon pa yan sa paraiso ng namin na yan. Sa ating panahon, ganun din. Wala kang kapayapaan. Matutulog ka na lang. Walang kapayapaan. Magpapandi ka naman. Pagod, wala naman kabaw. Pagod na pagod ka na sa kaisip. Dahil sa kaluluwa, nandun ang gera. Yun ang lugar ng digmaan. Si brother? But this one, from all the tragic death and degradation that filled mankind, brought forth a life of righteousness and beauty. Ano yun? Ang pagkipag-fellowship sa Diyos. Na magkipag-fellowship tayo sa sanlibutan, kamatayan, problema, kaguluhan. Pero na magkipag-fellowship tayo sa ating Panginoon, nandoon ang tunay na fellowship. Nandoon ang tunay na kasayahan. Nandoon ang tunay na pagsamba.
Kaya, Glory. makipag-fellowship muna tayo sa Panginoon. Amen. Lumod. Kausapin mo ang Panginoon. Makipag-fellowship tayo sa Panginoon. May buhay na wala na. Na magkailan. Which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father and with His Son Kita Jesus mo? Christ. Kailangan ng isa't isa sa atin makipag-fellowship. Fellowship with us. Kasama natin. Pero kailangan ng fellowship nito, makipag-fellowship tayo sa Amay. Kagsana. Ang ating fellowship sa isa, wala pulos. Kung hindi kita makipag-fellowship sa ating Amay. Kagsana, ang Amay kang anak sa. Amen. When God was truly revealed, He was manifested in the flesh. He that hath seen me hath seen the Father. Ang nakakita sa Ama, nakakita sa Anak. Ang nakakita sa Anak, nakakita sa Ama. Kailangan mag-fellowship tayo sa Ama. Kailangan makita mo muna ang Ama. Makita mo ang Anak. Makita mo siya sa pamagitan ng kanyang salita. Tumayo. Ama, makapangyari, pagpalain mo sila, pagpalain mo kayo, dakila ka sa lahat. Salamat ka na makipag-fellowship kami sa liwanag at hindi sa dilim. Makipag-fellowship kami sa iyo. Ikaw ang may buhay na walang hanggan at hindi dahil sa tao. Dalayaw ka, Diyos, na naman nalalapit namin mo pagbalik at nabayan mo kami na maging matapat kami sa iyo sa pagkipag-fellowship sa iyo. Sa iyong salita at sa iyong mismo. Hallelujah! At sabi mo kung ang iglesia ay tumalikod sa salita, iwanan mo ang iglesia nito. Pero manatili kami makipag-fellowship sa iyong salita. Nakipag-fellowship kami sa pamamagitan ng revelation ng Ama at ng salamat, patawaran kami. Sama sa iyo, sama sa langit kabuhi, sa langit Espiritu, tanan, imong ipakamaan. Salamat, na gusto mo mag-born again kami sa iyong Espiritu sa iyong puno. Salamat sa ngalan ni Lord Jesus. Amen. Amen.